Masamang balita kay Vladimir Putin. Pinatay ng India ang gripo sa malaking pagbabago sa geopolitika. Inanunsyo ng New Delhi na titigil na silang bumili ng langis mula Russia dahil sa bagong kasunduang pangkalakalan sa Estados Unidos. Para sa Kremlin, isa itong sakuna dahil ngayon, ang China na lang ang natitirang hadlang sa pagitan ni Putin at ng pagbagsak ng ekonomiya. Ibinunyag ng Telegraph na lihim na pinupondohan ng China ang 60% ng pagsisikap ni Putin sa digmaan, kapalit ng mataas na halaga ang suportang ito. Akala ni Putin na niloloko niya ang kanluran, pero siya pala ang niloloko ng Beijing. Nagsimula ito sa tweet ni Pangulong Trump matapos mapirmahan ang kasunduan ng United States at India. Sabi ni Trump, pumayag na ang India na huminto sa pagbili ng langis mula Russia at simulan ang pagbili mula Amerika at posibleng Venezuela. Mensahe niya, makakatulong ito para matapos ang digmaan sa Ukraine. Bilang kapalit, malaki ang ibinaba ng United States sa taripa nito sa India. Bago ang kasunduang ito, 50% ang taripa ng India, 25% mula sa Liberation Day at 25% parusa sa pagbili ng langis sa Russia. Pagkatapos ng kasunduan, ang taripa ng India ay nasa 18%, malaking insentibo ito. Mas pinili ng India ang murang access sa merkado ng Amerika kaysa diskwentong krudo ng Russia. Narito si United States Trade Representative. May dagdag na detalye. Ibababa ang taripa ng Indian products sa 18% mula 25% na mas malapit sa kasunduang inaasahan sa Marso. Ano masasabi mo rito? Lilipat ba talaga ang India mula sa pagbili ng langis sa Russia at bibili ng hanggang $500 bilyon ng enerhiya, eroplano at teknolohiya mula United States sa susunod na 5 taon? Ang maikling sagot ay oo. Nagsimula na silang bawasan ang pagbili ng mga produktong enerhiya mula sa Russia at nagsimula na rin silang dagdagan muli ang pagbili ng enerhiya mula sa Amerika at iba pang pinagkukunan. Nakipag-usap na kami sa kanila tungkol sa langis mula Venezuela. Tandaan, bago 2022, hindi naman bumibili ng langis sa Russia ang mga Indian. Epekto lang ito ng digmaan ng Russia at Ukraine. At ang diskwentong langis na nakukuha nila, tandaan, kukuha sila ng langis mula sa Russia, ipoproseso nila ito at ibebenta nila ang gasolina sa mga Europeo. Tama ba? Sa totoo lang, parang sumusuporta ang Europa at India sa digmaan ng Russia sa Ukraine, pero talagang committed ang India. Nagsimula na silang palawakin ang ilan sa kanilang mga commitment pagdating sa pagbili. Tinanggal na nila ang ilang digital services taxes na ipinataw nila sa atin at binababa na nila ang kanilang mga taripa. Magiging napakahalaga ng kasunduang ito at mararamdaman ang epekto nito sa maraming taon pa. Napakaganda nito. Para kay Putin, malaking sakuna ito. India ang pangalawang pinakamalaking mamimili ng langis ng Russia, habang binibili ng China ang lahat ng kaya nilang bilhin. Wala silang kapasidad na saluhin ang binibili ng India. Wala talagang kapalit na customer. Alam ito ng malalaking kumpanya ng langis ng Russia. Nitong 2 linggo, nag-aalok sila ng mas malaking diskwento sa mga refinery ng India para hikayatin silang bumili ng langis ng Russia. Pero hindi ito epektibo. Lumilipat na sa ibang supplier ang mga refinery ng India. Ang resulta, bumababa ang produksyon ng langis ng Russia. Mas kaunti ang kanilang ginagawa dahil mas kaunti na ang bumibili. At ang kita mula sa langis ay bumubuo ng malaking bahagi ng budget ng Estado ng Russia, ang parehong budget na ginagamit ni Putin para pondohan ang digmaan sa Ukraine. Ang budget na iyon ang pinakamababa sa 5 taon at mas lumiit pa ngayon. Alam ni Putin kung gaano ito kasama at hindi siya tahimik dito. Nagva-viral ngayon ang clip mula sa summit noong nakaraang taon dahil sa mga propagandista ng Russia. Sa clip na ito, tinatakot ni Putin ang India kapag hindi makipagkasundo si Modi sa Russia. Pwedeng maghanap ang mga tao ng bagong leader na makikinig. Kung titigil ang India sa pagbili ng ating enerhiya, sila ang malulugi, aabot sa $10 hanggang $10 bilyong ang mawawala sa kanila kung tatanggihan nilang bumili ng enerhiya mula sa atin. United States titingnan ng mga tao sa India kung anong mga desisyon ang ginagawa ng kanilang mga pinuno at hindi nila tatanggapin ang anumang panghahamak mula kanino man. At alam ko rin si Punong Ministro Modi, hindi siya gagawa ng ganitong klaseng hakbang. Hindi lang langis, may problema rin ang buong ekonomiya ng Russia. Hayagang tinatalakay ng mga pahayagan ang krisis. Patuloy na nagsusulat ng malawakan ang mga pahayagan sa Russia tungkol sa mga problemang pang-ekonomiya ng bansa ayon sa headline ngayon sa Moskovsky Komsomolsk, pipino sa presyong abokado.
Noong Enero, tumaas ng 42.85% ang presyo ng mga pipino at 20.72% naman ang sa mga kamatis. Iniulat ng pahayagang pamahalaan ng Russia na Ashishka Gesheta na ayon sa opisyal na estadistika mula sa simula ng 2026 hanggang ika-2 ng Pebrero, tumaas ng 2.11% ang presyo ng mga bilihin, isa sa pinakamataas na bilang sa mga nagdaang taon. Kasama na sa mga biro ng Komsomolskaya Pravda ang pagtaas ng presyo. Para hindi mabigla ang mamimili, ang mga price tag para sa mga bagong kotse ay ilalagay ang presyo ng 100 gramo ng kotse. Iniulat ni Nizavis Mogajeta na lumalaki ang agwat ng pensyon at sahod sa Rusya. Mabilis bumababa ang karaniwang pensyon sa Rusya. Ang pensyon sa Rusya ay bumaba sa mas mababa sa 24% ng karaniwang kita base sa sahod na pinagmumula ng kontribusyon para sa Social Insurance Fund. Bukod pa rito, ayon sa Federal Statistics Service, sa loob ng 9 na buwan ng 2025, tumaas ng 25% ang kabuuang pagkalugi ng mga kumpanyang Ruso at umabot sa 6.52 trilyong rubles. Sa panahong ito, 18,400 na mga organisasyon ang nalugi na 11% na mas mataas kumpara sa nakaraang taon. Biglang tumaas din ang utang sa sahod ng mga kumpanya. Sa pagtatapos ng Disyembre, umakyat sa 2.02 bilyong rubles ang utang sa sahod sa bansa na 14.5% na mas mataas kumpara noong nakaraang buwan at 2.3 beses na mas mataas kaysa noong Disyembre 2020. Kapag mismong pro-state media ay umaamin ng problema, malala na talaga ang lagay. Sino kaya ang nagliligtas sa Russia sa pagkalubog? Alam mo na siguro ang sagot. Ang bansang iyon ay China. Mataas ang hinihingi nilang kapalit sa tulong na ito. Ayon sa The Telegraph, palihim na pinupondohan ng China ang digmaan ni Putin laban sa kanluran. Direktang sinusuplayan ng China ang mga pabrika ng drone ng Rusya at ayon sa open source analysis, 60% ng operasyon ng Rusya sa digmaan ay pinopondohan ng Beijing. Ayon sa mga opisyal ng intelihensya ng Britanya, kaya lamang napapanatili ng Rusya ang digmaang ito ay dahil binabayaran ito ng China. Malinaw ang layunin ng China, gamitin ang impluensya sa Moscow para ilihis ang atensyon ng NATO habang pinalalakas ng Beijing ang sariling militar. Akala ng Rusya may kakampi ito, pero sa totoo lang, may nagpapautang lang at kumikita ng interes sa paraang di inaasahan ni Putin. Ito ang binibigay ng Rusya sa China kapalit ng tulong at hindi lang pera ang dumadaloy o isang direksyon lang. Ipinapakita ng nalik na dokumento mula militar at industriya ng Rusya ang malaking pagtaas ng kooperasyong militar. Nagbibigay ang Moscow ng mahahalagang teknolohiyang militar sa Beijing na dekadang dinevelop ng Rusya ayon sa dokumento, Attack NA helicopter. Ang Rusya ay magde-deliver ng 48 attack helicopters sa China sa loob ng susunod na 2 taon. Isa ito sa pinaka-advanced na combat aircraft ng Rusya. Kapareho ng mga helicopter na gamit nila sa Ukraine. Ngunit hindi lang ito tungkol sa sandata. Ipinapasa mismo ng Rusya ang teknolohiya ng paggawa. Noong 2017 pumirma ang depensa ng Rusya at Norinco Corporation ng China ng kontratang may kasamang paglilipat ng teknolohiya para sa paggawa ng spherical propellant na gamit sa bala. Tumagal ang kasunduan dahil hindi binayaran ng China ang ipinangako nito. Ngunit bigla na lang, noong tag-init ng 2024 muling binuhay ang proyekto. Naresolba ang mga issue sa bayad at agad na sinimulan ang pagpapatupad. Heto ang pinaka-nakababahalang bahagi. Sinasanay na ng Rusya ang mga espesyalistang Chino sa ilang pasilidad militar. Noong Hunyo 2020, natapos ng mga inhinyerong Chino ang pagsasanay sa produksyon sa perm powder plant ng Rusya at natutunan ang buong proseso ng paggawa, paghahanda ng hilaw na materyales, pagdodose ng sangkap, chemical na paggawa, at quality control. Bukod sa pagbebenta ng armas, tinuturuan din ng Rusya ang China kung paano ito gawin mag-isa. Lubos na binago ng digmaan ang relasyon ng China at Rusya. Ngayon, katuwang na ng Moscow ang Beijing, umaasa ito sa merkado, pera, at suporta sa politika ng Beijing. Tinatapos ng mga kumpanyang pandepensa ng Rusya ang kontrata kahit lugi para mapanatili ang access sa mga mamimili sa China. Hindi sila kumikita, tumatagal lang,
At maaring bumalik ito para guluhin ang Rusya. Heto ang dagdag na detalye mula kay Sarah Payne. Si Xi Jinping na ang may hawak ng lahat ng baraha. 7 beses mas marami ang population at grosong mga produkto ng China kaysa Rusya at halos magkapareho na ang per capita grosong mga produkto nila. Hindi ito magandang balita kay Putin. Para sa akin, ang tanong ay hindi kung magtatagal ang bromance na ito, kundi kung kailan ito matatapos. Kailan magdedesisyon si Xi Jinping pag nakuha na niya ang leverage na gusto niya? At sa tingin ko, ipinapakita ng nangyayari ngayon ang panganib ng pagkakamali sa pagtukoy kung sino talaga ang pangunahing kalaban mo. Si Nicholas Ikalawa ay nakipaglaban sa isang libangan na digmaan laban sa Japan, ang Russo-Japanese War noong 1904 hanggang 1905. Ibinubuhos niya ang mga yaman sa isang lugar na hindi naman talaga mahalaga noong mga panahong iyon, imbes na gamitin ang mga iyon para sa pagpapaunlad ng sistema ng riles. Kailangan ng European Russia ito laban sa Germany na natalo rin sila paglipas ng dekada. Napatalsik siya dahil sa kaguluhan dulot ng kakulangan ng tinapay sa St. Petersburg, kawalan ng tulong mula ibang bansa at kulang na sistema ng riles. Itatayo pa lang ang mga iyon at magiging maganda para kay Lend-Lease, kaya nauwi siya at pamilya niya sa pagkakabaril sa basement sa Siberia. Inaabot ito ng isang dekada bago matapos, kaya hindi ko alam kung ano ang mangyayari kay Vladimir Putin tungkol sa lahat ng ito. Kung tama ang hakbang natin, baka umalis siya at malungkot yon. Baka kailangan nating maghintay ng matagal. Isa sa mga problema sa paggawa ng ganitong video ay ang pagpapakita ng maraming drone strike kahit walang nasasaktan, tao man o sundalong Ruso. Madalas dinidemonetize o nililimitahan ng YouTube ang aming mga video. Nitong nakaraang linggo, 4 naming video tungkol sa digmaan ang na-demonetize ayon sa YouTube. Hindi gusto ng mga advertiser ang drone strike or frontline footage kaya nililimitahan ang mga video. Ito ang realidad ng makabagong digmaan na patuloy nilalabanan at sinusubukang lampasan ng mga Ukrainyano. Naniniwala kami na mahalagang ipakita ito. Kaya inilunsad namin ang sariling plataporma, Business Basics, na ginawa naming mula simula ng walang limitasyon. Hindi namin kailangang i-blur ang aming drone strike, hindi namin kailangang i-blur ang aming mga kuha sa frontline, at hindi rin namin kailangang i-blur ang pagkasira ng mga bus ng himpapawid ng Russia. Bukod pa rito, wala kaming mga patalastas sa aming site. Sa ganitong paraan, hindi namin kailangang i-censor ang aming sarili. Hindi dahil lang sa hindi masaya ang mga advertiser sa mga tinatalakay namin. Hindi namin pinopondohan ang site sa pamamagitan ng mga patalastas. Pinopondohan namin ito sa pamamagitan ng inyong suporta. Kung interesado ka sa ganitong coverage at gusto mong mapanood ang aming videos na walang censorship at may bonus content na di namin ma-upload sa YouTube, sumali sa amin sa basicsinsider.com sa pamamagitan ng link sa description or iscan ang QR code sa screen. Sa pagsali mo, mapapanood mo lahat ng content na na-upload na namin at pati na rin ang lahat ng mga video na i-upload pa namin sa hinaharap. Susuportahan mo rin ang aming coverage at channel, kaya salamat. Ako si Sam, magkikita tayo sa susunod.